Alam niyo po ba na meron pong malungkot na balita na napanood ko sa news kahapon? At ang balita po na napanood ko po kahapon magandang tanghali po sa inyong lahat. At ayun, nakapagluto na rin ako ng kakainin natin na tanghalian ngayon. Bale, medyo maaga nga pala ako nagising para po magluto ng kakainin natin. Good morning, neighbors! Ganda po ng panahon dito ngayon. Maaraw po at katamtaman po yung lamig dito ngayon. Kaya much better po na ganito po palagi yung panahon sana. Ito nga po, nagluto ako ng spaghetti. At fettuccine nga pala itong gamit kong pasta ngayon. Tapos nakapaglaba na rin ako at maya maya isasampay ko na lang yan pagkatapos natin kumain. After natin kumain, saka tayo maglilinis ng bahay dahil Sabado naman po ngayon at wala naman tayong gagawin. Mamaya siguro mag-iisip ako kung anong gagawin ko para may vlog tayo ngayong araw. At ito, kakain na tayo ngayon dahil nagugutom na rin ako. Ito, hugasan natin yun maya maya pagkatapos natin kumain. Tapos meron pa dito na pinaggisan natin. Ayan, kain na muna tayo kasi nagugutom na rin ako. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Okay, tikpan na natin tong spaghetti natin. Kasi napapansin nyo naman po na halos once a month po ako nagluluto ng spaghetti. Minsan pa nga twice a month. Sarap kasi kumain ng spaghetti. Paborito ko kasi ito. Ay, nasaktuhan ko yung timpla. Wow! Hindi siya sobrang alat, hindi siya sobrang tabang. As in, sakto lang. Tapos ang sarap pa ng pasta. Fettuccine yung gamit eh. Time check muna tayo. 4:55 na ng hapon. So naisip ko na rin na gumala muna habang meron pa tayong oras. Napapansin nyo pala na naka-hoodie lang ako dahil hindi naman po gaano kalamig sa ngayon at weather check muna tayo. Eto, 14 degrees Celsius po dito. Ayan. Katamtaman lang po yung lamig dito ngayon at hindi po sobrang ginaw. Okay, bibili muna tayo ng ticket dito bago tayo sumakay ng train. Sa Magasaki lang naman tayo pupunta, so ang presyo ng bibili natin ay ito, 160 yen. Mura lang po kasi pupunta doon. Yan. Yung ticket natin. Ito po, kasama ko ngayon si Rika Chang. Matik na yan. Mag-hi ka. Hi guys. Hi guys. Dito nga po pala sa Amagasaki guys, may ganap dito ngayon. Ayan po, from February 21 hanggang February 23. At ito po yung nakasulat niya, Tsushima. At isa itong isla sa Japan. Di ko alam kung saang parte ito. So ayan po, nababasa ko naman po yung kanji. Ayan po yung nakahiragana, meron naman po. Ayan. So hindi ko po alam kung anong part yan ng Japan. I-search ko na lang po. So ito po yung mapa niya. Ayan, Tsushima. Bandang na po ng Japan pala ito. Medyo malayo pala. Okay, so na-research ko na kanina sa may Google ang Tsushima nga. So na-research ko na kanina sa Google, ang Tsushima nga pala ay part siya ng ng Nagasaki Prefecture, pero nakikita nyo naman po sa mapa kanina na medyo malayo po sa part ng Japan, 'di ba po ba? Kaya isla siya dito sa sa Japan na part ng Nagasaki. So, yung Nagasaki Prefecture nga pala, nakikita yan sa baba ng map at katabi ito ng Kumamoto sa part ng Kyushu region. At ngayon ko palang alam na meron palang isla ang Nagasaki at medyo malayo ito sa part ng Japan. So, yan nga pala yung tinatawag na seafood.
namin yung iniihaw lang sa may griller. Ayan. Ano na tawag din sa seafood ngayon? Nakalimutan ko na. Ang juicy. Para siyang, ano siya actually shell. So ganito naman po yung makikita dito guys. Ayan, puro mga stalls lang siya na bilihan ng mga pagkain ng taga Tsushima. At yun nga, nakikita nga natin na meron silang seafoods doon na shell. At meron din silang pusit, yun yung ano nila, yung parang pinaka main menu nilang alam ko na pusit. Tapos mukhang masarap din yung ano kanina, yung shell. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa shell na yun eh. Pero nakikita nyo naman po kanina na napaka-juicy nung ano, laman sa loob. So yun po yung makikita dito sa ngayon. At wala pa rin masyadong tao dito dahil bukas po sigurado marami magdadagsaan dito dahil nga linggo po bukas at family day po dito sa Japan. Or sadyang medyo late lang kami lumabas kaya siguro pakonti na rin yung tao dito ngayon at yung iba po nagsisiuwian na ng bahay. Ngayon dito muna tayo sa McDo at kakain na siguro tayo ng ano dyan, ng fries. Ayan, pasok tayo. So ito nga pala yung order natin. Chicken fillet. Ayan, chicken fillet. Tapos kumuha na rin ako ng fries, Coke, tsaka kay Rika-chan itong McFlurry with Oreo flavor. Yeah. Okay, so andito tayo sa mismong park at nandito tayo sa taas ng trade dito sa Amagasaki. At nakikita nyo po na napakalawak ng park dito. Bali na i-vlog ko na po ito nung last year eh. Last year ba yun? Or nung ano lang? Basta nung kamakailan lang po. Mga siguro 4 months ago ganun. At ito, yung fountain nila dito. Ay hindi. Oo nga, fountain pala. Ayan, pinatay lang nila dahil wala naman pong ganap ngayon. Ayan, so maglalakad lang muna tayo dito. At papansin nyo na payapa yung park dito. At meron ding andito na parang mall. So try natin pumasok dyan. Talagang masarap pumunta dito, lalo na pag sakto lang yung labig ng panahon dito. At nakikita nyo na magagabi na rin. Kaya ilang minutes na lang at mag-aalas 6 na rin ng gabi. So time check, 5:50 na po ng hapon. At dito, papasok tayo sa mall na to, dito sa may Amagata. Tatry natin to, bali first time ko lang din makapunta dito. So dito tayo papasok guys. So dito po mga bilihan ng school supplies. Ayan, itong parang compass na shop. Yan, mga ballpen. Yan, mga iba't ibang klase ng ballpen. So meron silang friction pen dito guys. Ayan, ito yung tipong ballpen na may eraser. Pag magsusulat kayo pwede nyong burahin dito. Ayan. At ito nga pala yung presyo na 220 yen na pala, mahal na. Dati 100 yen lang po ito. So dito nga, ang daming mabibili dito. Ayan, mga gunting. At kung ano-ano pa yung meron dito. Mga protractor, mga ruler. Ayan, dami po. First time lang po namin nakapunta dito. Ito, may pamaypay pala sila. Ayan o. Di naman natin magagamit to kasi nga malabig pang panahon. Mura po, 60 yen lang po. At ito, 55 yen. Ano kaya to? Suzuri Himo. Tali. Yan, yung tali nila. Parang ano siya parang yarn yung itsura. Ayan. Tapos ito, mga Nihongo book. Yan, sa mga pangbata po, ganyan. Tayo po, mga hiragana. Tapos ito, hiragana katakana. Ayan. Para po sa mga may baby yan. Ayan, may mga ages naman po nakalagay dito. 2, 3, 4 years old po yan. At dito naman pang 3
3, 4, 5 years old. So, try natin maglaro dito sa may, tawag dito, claw machine, ayun. Claw machine at makikita nyo puro papel po yung nasa loob at mamaya pagka may nakuha man tayo, bubuksan natin ito anong laman sa loob at pwede kayong manalo ng eto. First prize Nintendo Switch, ayan, mga Nintendo Switch Lite. At ito po, yung mga prizes, may mga candy pa. So, tara, try natin. So, meron tayong 100 yen at ilalaglag lang natin dito. Then, kuha tayo. Kahit saan lang naman. Tapos, yan, push natin. Ano kayo makukuha natin? Ayan, tignan natin kung ano yung nasa loob. At eto, tatlo yung nakuha natin. Tignan natin siya isa-isa. Parang ano, hirap buksan. What's this? So, eto, wala tayong nakuha. Ayan yung una. Ang pangalawa, to. Eto, di ko rin mabasa, mamaya i-translate na lang natin itong tatlo na to. Feeling ko wala tayong nakuha eh. Pangatlo, ano kaya? Wala din na to. So, mamaya i-translate na natin to pag uwi natin ng bahay. Tara! Kakaway ko lang po ng bahay at syempre dumaan muna kami sa sa Watts or sabihin natin na murang bilihan ng mga gamit. At ayun nga, nakikita nyo po na pumunta kami doon kanina. At ito nga yung pinamili namin. Bumili po ako ng ito. Ito po yung hasaan ng kutsilyo. Pag purol na, saka nyo iahasa dito. Ay may makikita kayo na 3 butas dito. Ang ibig sabihin yan, kada isang hasa, isang butas, isa-isa. Ganun. Basta hindi ko ma-explain sa inyo. Kasi isang beses lang daw na ganun ang hasaan. Kaya nagustuhan ko ito at para hindi tayo mahirapan maghiwa pag magluluto tayo dahil nga purol na rin yung kutsilyo natin. Next nga pala ito, bumili ako ng pandinis ng kondro natin or paglutuan. Dahil ito po nakakatanggal din ng kalawang to. Kaya pinili ko itong color black. Ayan yung pangalan niya. At nabili ko ito sa Watts. At syempre, dumaan muna kami ng drugstore. Ayan, bumili ako ng Belano CC. Dahil ubos na rin yung Belano CC na ginagamit ko pag sa mukha. Dahil hanggang ngayon, medyo nagdadry pa rin yung mukha ko pag ganito kalamig yung panahon. And then, ito po, bumili ako ng Cheria chocolate cookies. At ito, potato chips para pag manonood tayo ng movie, may kakainin din tayo na midnight snack mamaya pag magugutom tayo. Ayun lang po. Bale, sumaglit lang po kami na lumabas dahil ang medyo boring po dito sa loob ng bahay pag walang ginagawa. Kaya yun po, naisipan lang namin na lumabas kanina. Kahit saglit lang po kami gumala kanina, nag-enjoy naman po kami. Kaya okay na rin po yun at nakapag-unwind din kami sa wakas. Dahil napakahirap po talaga guys pag day off sa trabaho tapos wala tayong ginagawa dito sa bahay. Talagang maboboring po tayo. Okay po, may magpapa-shoutout nga pala ngayong araw. At ito po, shoutout po sa inyo sa Viola family from Toronto, Canada. Ayun po, avid viewers mo kami and we were at Osaka last year around April. Wow naman po, nakapasyal po kayo dito sa Osaka. At sana po nag-enjoy po kayo dito nung namasyal po kayo dahil yun po kasi yung kasagsagan ng pag-bloom ng cherry blossoms nun. Ayun po, thank you po sa supportan nyo po ma'am and sir. Talagang na-appreciate ko po ito at ayun po, mag-iingat po kayo lagi dyan and God bless you po. At sa mga nag-comment din po sa last na vlog ko, yung nagkasakit po ako dito nun. At ayun, kilala nyo na po kung sino kayo at talagang maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo sa akin. At ito po, okay na po ako at magaling na po ako 100%.
Talagang sobrang saya ko na po nun nung nag-comment po kayo at may nag-PM pa nga po sa akin sa messenger ko nun or sa FB page ko na ano na magpagaling ako. Talagang ano po, talagang happy na po ako doon dahil ano po, dahil na-appreciate ko po yung mga sinasabi niyo sa akin at promise po talagang mag-iingat na po ako para hindi na po ako magkasakit. Dahil mahirap po talagang magkasakit dito guys dahil iba po kasi ang panahon dito pa iba-iba. Lalo na recently medyo nakakaramdam din tayo ng init ng panahon dito. Minsan biglang lamig kaya siguro doon tayo nagkakasakit. Alam nyo po ba na meron pong malungkot na balita na napanood ko sa news kahapon. Pati po ako talagang as in nagulat po ako nung napakinggan ko ito. Lalo-lalo na napapanood ko sa YouTube at nababasa ko rin sa Facebook ko na talagang sobrang nakakalungkot po. At ang balita po na napanood ko po kahapon matatapos na po yung Batang Quiapo. dahil since day 1 po nanonood na po ako ng Batang Quiapo at halos 3 years din po mahigit yun guys na pinapanood ko yun at sad to say po matatapos na po yun sa March 13. Talagang ano po guys, pati po ako nalulungkot din ako dahil wala na rin akong susubaybayan by next month ng March. Dahil isa rin po sa idol ko na si Coco Martin dahil halos lahat po since probinsyano pa po noon pinapanood ko na po yung mga yung mga palabas niya tuwing gabi. Talagang talagang dito po ako sa YouTube na nanonood ng ng mga palabas niya, yung probinsyano pa noon tapos ngayon po yung Batang Quiapo. Talagang gabi-gabi po sinusubaybayan ko talaga yun. Talagang pati po ako medyo medyo apektado din po ako. Dahil yun po talaga inaabangan ko sa sa gabi-gabi. Kasi po guys, alam niyo po ba na mahilig akong manood ng mga action movies kaya sinusubaybayan ko talaga yung Batang Quiapo palagi. At hindi lang po mga action movies yung hilig ko kundi mga comedy po. Ayun, talagang nakakabawas din po ng stress sa tuwing nanonood po ako ng mga palabas. Lalong-lalo na po pag nanonood ako ng Batang Quiapo. Talagang nakakawala rin po ng pagod pag bago tayo matulog. Syempre, nanonood tayo. Sa 3 years ko pong napapanood yung Batang Quiapo, matatapos na po ito by March 13 next month. Talagang medyo nakakalungkot din po. Ayun po, bale, abangan na lang po natin yung bago niyang teleserye sa March 16, which is Monday po, after ng Batang Quiapo. Talagang aabangan ko po yan dahil talagang idol ko po si Sir Coco Martin. Kasi nung time na boring po ako dito sa loob ng bahay, nag-iisa po ako tumatumbling dito. Pati po ako guys. Pati po ako tawag dun. Pati po ako guys, yung mga moves niya po, ginagaya ko rin po minsan. Kaso ang ginagawa ko, pag ginagaya ko, sa kama lang po ako tumatumbling. Para hindi po masakit sa sahig. So, ayun lang po. Abangan ko po yung bago nilang teleserye by March para may mapanood naman po tayo. Buti na lang po at meron talaga tayong YouTube na ginagamit para may mapanood po tayo kung ano yung gusto nating teleserye. Isa na po ako doon na mahilig manood ng teleserye.